magandang tanghali po sa inyo lahat and welcome to your favorite noontime show. This is The Baptist Lunch. Magandang tanghali sa mga nagbabalik nating mga taga-bilang na Academy students. Magandang tanghali sa inyo lahat, Academy students na nandiyan dyan na kumakain sa labas. Yan, and also to the Academy teachers na nandiyan dyan at magandang tanghali din sa inyo. Of course, syempre to the Baptist builders that are there also eating, ay magandang tanghali din po sa inyo lahat. Alright, and of course, syempre sa lahat ng ating viewers, Luzon, Visayas, and Mindanao, a blessed Thursday, a blessed Tuesday afternoon or lunchtime or noontime sa inyo po lahat. Ano po, and of course sa ating pong mga viewers local and international, magandang araw po sa inyo and it's good to be back here once again. Sabi ko nga on your favorite noontime show. In behalf of our pastor who is the executive producer and the director of the program The Baptist Lunch, ako po ang inyong lingkod ngayon po, tanghali po na ito, Brother Maki, at of course, syempre, along with co-host na solo ngayon at shout out sa co-host naming isa. Of course, along with Ma'am Cynthia Gumabay. Ma'am Cynthia, magandang tanghali po sa inyo and you can greet our viewers po ngayon po tanghali. Magandang tanghali po muli sa inyong lahat at naandito po ang The Baptist Lunch, ang Mother's Edition at amin pong kasiyahan na kayo'y makasama namin ngayon sa 3,000 viewers natin ngayon. Magandang tanghali po sa inyo. Keep on tuning in and pass the link. At sa aking pamilya, hello Brother Noel, Pauline, and Tricia. At syempre sa aking partner at maging sa mga nag-countdown, mga estudyante, hello sa inyong lahat na nandyan. Kumain lang kayo at isama nyo na rin kami sa pagsubo. Maya-maya na lang kami magtutuloy. At sa mga mothers nating nandito ngayon, ako marami na akong nakita dito. Ayan, nangunguna na si Ma'am Linda, si Ma'am Helen Kapundan, si Ma'am Sandra. Hello, Shobe. Hello, Ma'am Lydia Fuzin. Si Ma'am Tess. Hello, Ma'am Tess. Yung ating mission dyan sa Tarlac. Si Sir Ian. Ayan na, dumadami na tayo. Si Ma'am Imelda Dilan at si Ma'am Del Besuelo. Hello po. At sa mga makikinig pa at sa mga manonood pa ng ating programa ngayon, magandang tanghali po sa inyo at naway maging pagpapala po kami. At sa aking partner, hello, enjoy your day at bahala ka lang mag-isip ko anong pasalubong mo sa amin. Sa Davao ano bang napapanahon ngayon sa Davao? Busy po busy yan si Mama Rinelli kasi sabi niya nga kahapon sa meeting naming mga alumni officers, pumunta daw siya ng Samal. Pero hindi man daw siya nakatungtong ng dagat. Kaya gumagawa daw siya ng minutes of meeting bilang isang sekretary. Busy-busyhan, ho? Alright. So again, magandang tanghali po. Of course, syempre, sa aking mahal na asawa, Mami Shobe and Baby LG na nandiyan dyan sa bahay. Magandang tanghali sa inyo. Nandiyan na rin si Ma'am Tang Opo, at si Ma'am Eugene. Amen. And before we go on, nais ko po munang batiin ng isang maligayang kaarawan si Ma'am Charina Rosales. Yan, happy birthday po. Happy birthday to Happy birthday po, Ma'am Charina Rosales. At binabati ko po kayo ng isang maligayang kaarawan and may God continually bless you and your ministry dito po sa ating pong simbahan. Po, magandang tanghali sa inyo, ma'am, and once again a happy birthday po sa inyo. Alright, so again ay tuloy-tuloy po tayo sa ating pong pinag-aaralan at sa mga lessons na ating pong natatanggap every Baptist lunch, and it's good to alam nyo po, to learn some lessons, especially when it comes to the role of each member of the family. Alam nyo, ang kagandahan po dito sa programa po sa ating pong simbahan ay yung tayo po ay merong pagkakataon na malaman yung dapat nating role bilang isang miyembro ng pamilya. Nandiyan dyan yung role mo bilang isang tatay, nandiyan dyan yung role mo bilang isang nanay, at nandiyan dyan din yung role mo bilang isang anak. No? Kaya wag po nating imimiss yan sapagkat all those things that we are
talking about here dito po sa ating pong Baptist Lunch ay ito po ay magtutulong po sa atin upang tayo po ay masumpungan ng Panginoon na matapat na naglilingkod sa Kanya through the ministry. Let's call it ministry sapagkat yaan ay binigay ng Panginoon na gawain na kung saan involved ang paglilingkod sa tao. Kaya nga yan ang lagi nyo pong tatandaan, no? Sa lahat ng bawat members ng family na generally speaking muna tayo ay your ministry is your role in the family. Kasi 'di ba ang sabi nga ng ating mahal na pastor, your first ministry should be your family. Alam nyo kanina po, meron akong dahil ongoing na, by the way, sa lahat ng mga planning to enroll the PSS at ang mga returning students ay ongoing na ang enrollment ng Philippine School of Scriptures. Kaya simula kahapon ay nag-i-interview po tayo ng mga incoming students, no? Yung mga bagong estudyante ng PSS ini-interview. Makikita nyo po yung desire nila to study, not just only to learn something but to be equipped. Katulad ng ini-interview ko po kanina ay napakaganda po sapagkat I'm very happy na ganun yung sagot niya na talagang ang pinasok niya sa PSS is to be more equipped, not just only to learn but to be more equipped because he wants to show his family rather na ito yung magandang foundation ng isang family, which is the Word of God, no? Kaya napakaganda po, no, ng ating pag-aaral. Kaya nga sabi niya nga doon bagamat busy siya, he is a busy person, pero makikita nyo, ayaw niya talagang pabayaan ng kanyang family. Kaya alam niya na yung pag-enroll sa PSS ay makakatulong yan para ang isang pamilya, ang role mo bilang isang pamilya. Alam niyo po, napakaganda. And to be more equipped, I will proudly say this because pinanggalingan kong institusyon yan. If you really want to be equipped, no, more equipped pagdating sa ministry, and if really God called you, then PSS will train you. No? Yan po ang kagandahan sa ating pong eskwelahan. No po? Kaya sa lahat ng mga fathers and mothers and children, no, tangkilikin nyo lagi ang programang The Baptist Lunch sapagkat isa po yan sa mga makakatulong po sa atin to be more equipped naman pagdating sa role natin as a family. Sabi ko nga, speaking of ministry, no, katulad na banggit ko sa inyo kanina, the ministry ng isang member ng family ay dapat, since na ang role ng isang member ng isang family ay tinatawag nating ministry, then it should be under and should always be under the subject of the Word of God. Alam niyo po, if you really want to do your role properly at nang maayos, no, ay makikita ninyo, you've got to follow the manual. Halimbawa, meron kang ikaw ay isang manager. O bagaman, sasabihin natin na through experience, pwede kang maging manager. Through experience, pwede kang maging ganito. But makikita nyo po, iba pa din kapag meron kang manual na sinusunod. Because if you have the manual na meron kang if you will have the manual na masusundan mo, no po, pag nasundan mo yan, makikita mo yung tinatawag natin the basic do's and don'ts. Diba? At kapag nalaman mo yung do's and don'ts ng iyong trabaho, makikita nyo po doon, mga kapatid, no? Makikita nyo doon, ito pala yung dapat kong i-act at dapat kong lumabas sa aking bibig. And this is how should I think. This is how should I proclaim things sa akin bilang isang gantong bilang isang may gantong role. Na makikita nyo po, kung yan ay mahalaga sa bawat posisyon ng kumpanya, higit na yan po ay mas mahalaga pagdating sa posisyon sa pamilya. Sapagkat sabi nga ng ating mahal na pastor, etong pagiging, I can still remember this when our pastor say this during the Father's Day. Makikita nyo po that yung fatherhood, walang eskwelahan. Diba? Yung motherhood, walang eskwelahan yan. Diba?
But the only institution that will teach you how to be a father and how to be a mother is the church. Diba? At sa church po, ano po ba ang meron sa church? Church has the Word of God. Pinoproclaim ng simbahan ang salita ng Diyos, which is, ito po yung sinasabi ko pong manual po sa atin. Na kaya nga po, if you are a father right now, if you are a mother, if you are a children, the best thing that you should do is to follow the manual, which is the Word of God. Well, kaya nga, lalo na, sabi ko nga po, if you really want to do your role properly, you've got to follow the manual. Sikapin mo na merong manual yan. Parang sa isang binubuo mong bagay. Halimbawa, bumili ka ng bagay sa mall, makikita mo, merong may cabinet kang binili. Pag tinignan mo yung cabinet, bagamat sasabihin mo, oh, mukhang okay naman yung cabinet, mukhang ayos naman yung cabinet, kaya ko itong buuhin mag-isa. Pero makikita mo, baka yung pagkabit mo ng gulong nasa taas. Mahirap yun. Babalik ta rin mo pa para lang maulipat mo ng lugar. Diba? O makita mo, imbis na yung mahabang lalagyan ng damit ay nasa baba, inailagay mo sa itaas, hindi mo tuloy ngayon masarado ang pinto. Diba? That's why there's a manual. Na pag sinunod mo yung manual, yung sturdiness, yung efficiency ng cabinet na yon, makikita mo, aba, matibay nga talaga. Bakit? Because you follow the manual. Nalagay mo yung mga tamang screws, baka pag tinignan mo, parang ang liit naman netong screw na to. May mas malaki akong screw doon. Yun na lang yung gagamitin ko. Pero makikita mo, as you put the big screw on it, masisira mo yung cabinet. Bagamat, masabi mo, matibay yung screw mo. Pero yung maliit na screw na pinagdudahan mo na mailagay doon, yun pala ang mas matibay kaysa na naiisip mo. Di mo ba familiar, when you have a role in the family, sometimes you thought what you think is better than the manual. Di ba? Yan po ang dapat na makita ng maraming nanay po ngayon. Alam niyo po kung bakit? Because you have to be careful on this, mothers, because you are the one na naiiwan sa loob ng tahanan. Ano po? Ikaw yung, sabi ko nga kanina sabi ko nga, wala nang tatalo sa housewife. Bakit? Pag nagtrabaho ka, wala namang masama. Pero when it comes to being a wife, wala nang tatalo sa isang housewife. Bakit? Nakikita mo ang pangangailangan ng lahat. Nakikita mo ang pangangailangan nandito, ito pala yung kailangan dito, ito pala yung kailangan gawin. Everything around you, you can see it and you can do something about it. Do something about it. But, alam nyo po, there is also the danger side of it. Kapag nangyari na ngayon as a housewife and being a wife, hindi mo na sinunod ngayon yung manual. Bakit? In the Bible ay may tinuturo ang salita ng Diyos that basically yung lagi natin na common na naririnig natin is, wives, submit yourselves unto your own husband. Di po ba? Yan yung pag-submit. Bakit? Although nakikita mo ang lahat, but still you've got to submit to the leader that is assigned by God. Di po ba? Kaalam nyo po, nung nakaraan, kausap ko po yung isang bagong kapatiran po natin, no? Si Sir Paul Joseph, yung kung makikita nyo po yung uma-attend po sa atin dyan na taga Cameroon, no? At alam nyo, meron siyang tawag. Ang tawag nila, Ma'am Cynthia, sa father doon sa lugar nila in Cameroon, ang tawag nila is sa father is the last word. The last word. Yan ang tawag nila sa tatay, the last word. Na ang ibig sabihin, whatever it is na nadesisyonan, halimbawa, whatever it is na merong suggestion is open, yung gusto mo mangyari is good, hindi nila binablot out yung asawa, hindi nila binablot out yung children, nandiyan dyan, everything, we will talk as a family, but whatever the father says, it is the last word. It symbolizes the authority, sabi niya nga, no? And yun po yung maganda because pag ikaw ay housewife, katulad nga po ng sinabi ko, you can see everything . Alam mo yung pangangailangan. And sometimes, sabi ko nga, wala namang perfect father na makakakita agad nung nakakakita mo. Kaya that is why, sa Bible po, kayo po ay helpmeet for a man.
Ibig sabihin, yung mga pangangailangan na lalaki, you've got to reach, kailangan nyo pong maabot yun, nandiyan dyan yung support ninyo. Kaya nga, nandiyan dyan na, pag pwede mong sabihin na, dad, sweetheart, ganito, ito yung kulang natin. Ito yung nakikita ko, ito yung kulang at kailangan natin sa bahay. Palagay mo, di ba? Kaya nga po nag-uusap yung mag-asawa ng ganun. It's because that is the design. Pero alam niyo po ba, there will come a time na some are having hard time on doing it. That is why last week we talked about how the wise woman builded her house. Di mo ba? Maalala niyo po yung last week na pinag-usapan natin, a wise woman na nagbi-build ng kanyang household. It is built on wisdom. Okay? Kaya nga wisdom, doon niya binild yung kanyang house, yung kaya siya natawag na a wise woman builded her house. 'Di ba? And then the next one, but a foolish plucked it down with her hands. So dalawang klasing babae ang nandoon. One is wise and one is foolish. One is wise by building her house through the wisdom. And another one is foolish by plucking it down with her hands. It means by her own actions, by her own doings, ay yun ang nagkukos ng pag-down ng household, ng pag-destroy ng household. Hiwa, kaya nga ang iniwan kong katanungan sa mga asawa noong Tuesday, ano ka dito sa dalawa na yan? Are you the wise woman that is building her house through wisdom? Or are you the foolish woman na nagpa-pluck down with your actions? Alam niyo po, maganda po ito para po sa mga asawa. Huwag po kayo magagalit po sa akin, at sabihin, ito kabago-bago mo pa lang sa pag-aasawa kung pagsabihan mo kami. No, hindi po. No, I'm not in position to judge anyone. Pero ang kagandahan po dito, mga kapatid, we are talking about the Bible. No, kaya nga po sinimulan ko kanina sa manual na sinasabi ko po, sapagkat pag nakita po natin ang kahalagahan ng manual, everything that I am saying here is well appreciated po sa mga nakikinig na wife po ngayon. Sapagkat this is not my own opinion, but this is from the Word of God. Kaya nga po, ganun ko po sinabi sa inyo from the very beginning na meron tayong manual na kailangan nyo pong sundin bilang isang asawang babae at bilang mga nanay. Ano po? And sabi ko nga po, the very best thing that you should do is just like the wise woman that we've talked about last week, to build also your house through wisdom. Okay? Kasi pag hindi po natin, now what is wisdom, by the way? Wisdom is the acquired skill that comes from God. No po? Ulitin ko po. Wisdom is the acquired skill that comes from God. Ito po yung isang klase ng skill na kung saan hindi mo matatagpuan sa tao not until na yan ay ibigay ng Diyos. So if it is the skill that comes from God, then try to imagine if you are a wife right now and if you are a mother right now and you will build your household through wisdom, and that is the skill na meron ka ngayon doon sa loob ng tahanan as you perform your role, napakaganda. Alam niyo po, I think sa loob ng tahanan, wala nang tatalo sa skill ng mga nanay. Sabi nga ni Ma'am Cynthia last week, iba't iba yung hawak kaliwat kanan. May hawak na panluto sa kanan, may hawak na panlinis, may towel pang nakasabit yan dito kasi nagpupunas din yan. Di ba? Tapos maya-maya yan, pag binaba mo yan, makikita mo maglalaba pa yan. Pagkatapos yan magsampay, makikita mo mainit naman ang hawak yan. Bakit? Nagpa-plancha na yan. And then pagkatapos niya magplancha, sasabihin niya, magpapahinga siya. Yung pahinga niya, uupo yan sa kama. Anong gagawin? Magtutupi. Diba? Yan ang pahinga, yung tupi. Lahat po yan na witness ko kay Ma'am Lerma noon. Kaya nga minsan sasabihin niya, magpapahinga muna ako, Maka. Mamaya na tutuloy yung plancha. Pagsilip ko naman doon sa kwarto, nakaupo sa kama, nagtutupi. Yun ang pahinga ng mga nanay, tupi.
Di ba? Bakit? Doon lang sila nakakaupo eh. Di ba? Doon lang sila nakakaupo eh. Bakit? Ikot ng ikot yan sa loob ng tahanan eh. So, as you notice, wives that are listening right now po, and sa mga nanay po na nakikinig ngayon, kita nyo, you have all the skills when it comes to the house. You have all the skill, but there is that one skill that you also need to learn. And that is through building your household sa pamamagitan ng wisdom. Again, what is wisdom? It is the acquired skill that comes from God. Di ba? It is the acquired skill na kung saan makikita nyo po. When it comes to skill, sabi ko nga, wala ka na masasabi sa mga to eh. Wala, saludo ka na lang talaga eh. No? Wala ka na masasabi niyan. Eh, sabi nga ni Ma'am Blessy May dito, may hawak pa pong baby. Di ba? Minsan, nagpupunas ng mesa yan, nasa kaliwa. Pag medyo kaliwang bagay na yung pupunas, ililipat lang sa kanan. Ha? Parang teddy bear lang yung hawak. Di ba? Mga ganyan. Nakikita nyo, you have all the skill. But as you look at once again through the manual, which is the Word of God, makikita mo, bilang isang nanay at bilang isang asawang babae, may kailangan pa pala akong skill na matutunan. At ano po yun? And that is building your household with wisdom. Sabi ko nga po building, sir, di ba, no? Sabi ng ating pastor, di ba, pag sinabing building when it comes to building the family, di ba nakasalala yan sa tatay? Hindi po tayo kontra doon. At hindi po yun ang ibig sabihin kung building your household. What I'm saying is that when it comes to building, isa sa mga importante po as you build something is the support. Na, tinan nyo po. Sabi ko nga po sa inyo last week, as the father builds the home, imagine if the wife and the mother also is there to help building the home. Bakit po? Ano na ang role ngayon ng asawang babae at ng nanay? Support. Kasi mahirap, pag merong isang gumagawa ng building and weak ang support, madali yan matumba. Madali yan maghiwalay. Di ba? If you are trying to build something na, halimbawa, pagpapatungin ko itong dalawang bagay na ito, sabihin natin hindi man pantay ito, but it can stand as long as the support is good. Pero pag hindi maayos ang support, malaki ang tendency na ito ay mag-break. Diba? That's what I'm talking about here. That's what I'm telling you here, brethren. No po, sa mga nanay na nakikinig at sa mga asawang babae po na nakikinig. You're there to support. Now, as you support, you are also building. Bakit? Because everything around you is you've got to build it sapagkat suporta ka nga eh. Now, paano mo i-build yung support mo? Sabi ng Bible, a wise woman, through wisdom, sa pamamagitan ng wisdom, yung wise woman ay nagbibuild ng kanyang house. But a foolish, tinan nyo po, but a foolish plucketh it down with her hands. Diba? Yan yung sabi ko sa inyo, through her actions, makikita mo, pinapluck down ng foolish woman. So what is wisdom there? Or where is wisdom there rather, kung yun ay nagpa-pluck down, nagdi-destroy? Di po ba? Kaya nga mas maganda yung nagbi-build ka through wisdom. Now, since napag-usapan natin yung wisdom, to appreciate it more, last Mother's Day, mapapansin nyo po, naidikit yan sa characteristic ng virtuous woman. Now, since na yan ay naidikit sa virtuous woman, ano ba ang meron sa wisdom? And what is wisdom? In Proverbs chapter number 8, verse number 11, ang sabi po ng Bible, for wisdom is better than rubies, and all the things that may be desired are not to be compared to it. Okay? Now, that is wisdom. Now, bilang isang nanay, bilang isang asawang babae, napakaganda na kung meron kang isang bagay na aasam-asamin mo is the wisdom. Alam niyo po, pagdating sa pag-aasam-asam sa bahay, minsan the best din tanungin talaga ang nanay. Bakit? Siyempre, the beauty of the house itself ay talagang alam ng nanay yan kung paano gagawin. Although, sometimes, just like Pastor Hill, ay talagang beautician ng loob ng mga building, talaga naman, meron ka ring mapagtatanungan. Alam nyo, yan, isa yan, Ma'am Cynthia, sa
Naalala ko naging problema ni Ma'am Lerma at saka ni tatay noon. Kasi, syempre, gusto ni nanay magkaroon ng ganito. Gusto ni nanay, dapat meron ganito. Naalala ko si nanay dati. Isa sa mga naging, nila, hindi naman po ito chismis. Isa sa mga naging problema nila. Gusto ni nanay magkaroon ng terrace. Kaso ang problema mo, yung harap namin squatter. Sabi ni tatay, ano makikita mo dyan sa terrace? Babastusin ka pa dyan. Pag nakita ka dyan na hindi maayos yung suot mo, babastusin ka dyan, sisipulan ka. Baka mapatay ko yung mga yan. Sabi ni Pastor. So, makikita nyo po, pagdating sa loob ng tahanan, nandiyan dyan yung nanay na, I want this, I want that. Pwede ba, honey, na magkaroon tayo ng ganito? Pwede ba, sweetheart, magkaroon tayo ng ganito sa loob ng tahanan? Nandiyan dyan yung pag-aasam-asam mo ng mga gamit sa loob ng tahanan. And there's nothing wrong with that. No po? Wala namang masama doon. But, alam niyo po ba kung meron mga wives that are listening right now at mga nanay na nakikinig ngayon, kung meron ka mang gustong dapat at pinakamagandang asam-asamin sa loob ng tahanan ay yung magkaroon ng wisdom sa loob ng tahanan. And to be particular, since that you are the one na naiiwan sa loob ng tahanan, maganda na mag-asam-asam ka ng wisdom din. Bakit? Kasi as you saw things around the house, as you roam around the house, as you clean the house, as you do everything inside the house, isipin niyo po kung gaano nakakatulong ang wisdom. Maring darating sa punto ng oras, pagod ka, but it's because of the wisdom of God. Alam mo na yun ang trabaho mo. Pagdating ng asawa at mga anak mo, masaya mo pa rin silang sasalubungin. Di ba? Sabi nga ng ating mahal na pastor, yung bahay ngayon, hindi na courtroom. Di ba? It is the safe zone of the family. Hindi yung tipong matatakot yung alam ng tatay na pagod ka, nagtrabaho ka. Tapos yung tipong yung tatay sisilip muna sa pinto kasi takot baka biglang may lumipad eh. Diba? Hindi matatakot yung mga anak na, napagod na si nanay, sisigawan na naman tayo nito. Oh. Hindi po eh. Kumbaga masaya yung pamilyang papasok na loob na. Because despite of all those things that you do inside the house, since that you ask and God give you wisdom, mothers and wives, masaya mo sasalubungin yung pamilya mo. Mapapanatili yung joy sa loob ng family. Bakit? Yun yung isa sa mga inaasam-asam mo. Kaya nga sabi ng Bible, it is better than rubies, it is better than a precious stone. It is more valuable than physical objects. Yan po ang tatandaan nyo, mothers and wives. It is more the wisdom that you have and the wisdom that you are asking from God every day. It is more valuable than physical objects. Minsan, ang mga nanay talagang pag hindi nabilhan ng, ano nga ang tawag doon sa, Ma'am Cynthia, yung sa bagong lutuan ngayon, yung infrared na lang. Ano ba tawag doon? Ha? Yung mga, yung cooking pot na wala ng apoy, sasaksak mo na lang, di ba? Induction, mga induction na yan. Diba? Minsan pag hindi mo nabilhan ng kawaling pang ganun, nagtatampo eh. Ipapalo sa iyo yung luma. Ang tibay pa naman ng mga luma. No? Solid yun eh. Marami daw ganun, Lolo Pug. Somsin siya, mag-ingat ka. baka pumunta ka dito na may bandage. Di ba? Minsan ganun, minsan yung lalo na ako po, dyan ako talaga sa saludo kay tatay. Kasi talaga, kaya naman niya binilahan ng mga sabihin natin mga exclusive things si Ma'am Lerma noon. Not to spoil my mom. Kundi binila niya yun kasi nga alam ni tatay na she is doing everything inside the house na eh. So, sana all. Patay. Ito na yung sinasabi ko. Ito na. Batuhan na ng kawali ito. Kasi nakikita ni Pastor Hill na si Ma'am Lerma, ginagawa niya lahat eh. Sabi ko nga, di ba ma'am? Ako, alam ko hindi lang si Ma'am Lerma may characteristic ng gano'n na nagpapahinga ng tupi. Kasi sabi ko, yun lang yung time na makakaupo kayo eh. Di ba? Kaya yun yung pahinga nyo, tupi. So, lahat yung ginagawa ni Ma'am Lerma sa loob ng tahanan. Kaya binibila niya ng mga sophisticated. Let's say, just for the sake of, ng word,
Yung mga sophisticated things like automatic na washing machine. Di ba? Eh, noon yung mga, of course, wala pa naman yung mga induction noon, yung mga magagandang lutuan. Yan, binibilan niya yan si Ma'am Lerma para malesen kahit papano yung pagod. Di ba? Para pag uwi namin, masaya pa rin si nanay. May time pa rin, nandoon pa rin yung fellowship. Merong mga time po na sabay-sabay kaming nanonood ng TV dati. Oh, Alam mo, baka may mag-comment na sana all din ng automatic washing machine. Di ba? Yung mga ganyan. Di ba? Pero may kita nyo po, sometimes a lot of mothers and wives are asking for things like that. Pero alam nyo po ba, ang pinakamaganda na malaman po ng mga asawang babae ngayon at ng mga nanay ngayon, it's not the most important. There is that one thing na mas mahalaga pa at mas valuable pa kaysa sa automatic na washing machine. Diba? May isang bagay na valuable pa kaysa sa mga induction na lutuan. Diba? May mas valuable pa. Kasi marami na po naghahanap na mothers at wives nito ngayon eh. Sa internet. Minsan kabago-bago ng bahay, no? Ang unang hahanapin. May internet na kaya dito? Saan kaya natin ilalagay yung router? Kaya yung router minsan nasa loob ng kwarto ng mag-asawa. Ando doon yung router para walang lag eh. Diba? Oh, minsan ganyan. Minsan there is one thing na dapat nyo pong matandaan dito, mothers and fathers, na merong mas mahalaga, may mas valuable than a physical object. And that is wisdom. Kasi sabi po ng Bible dito, for wisdom is better than rubies, tingnan niyo po, and all the things that may be desired. Yun. And all the things that may be desired. Yung mga bagay na nasasabi natin, gusto ko niyan, gusto ko nito, gusto ko yan. There is one thing na mas valuable pa dyan. That is wisdom. Sabi nga ng Bible, and all those things that may be desired are not to be compared to it. Ibig sabihin, there will never come a time na yung wisdom at yung automatic washing machine ay magiging equal. Walang mangyayaring panahon na yung induction cooking pan at yung wisdom ay magpaparehas. Diba? Walang darating sa punto ng pagkakataon na yung internet sa loob ng tahanan at yung wisdom ay magiging equal. No. Wala kang pwedeng ikumpara sa wisdom. Bakit? Because wisdom is for long time. Eh yung mga physical objects, pag naluma yan, higit sa lahat, ma'am, di ba? Pag yan ay nabaha, tapos na. Wala na. Wash out na yung washing machine. Diba? Wash out na lahat yan. Eh, naalala ko noon, talagang sobrang saya ni Ma'am Lerma nung nabilhan siya noong washing machine na may dryer ng kasama. Diba? Yung magkatabi yan, diba? Dalawang butas yan. Diba? Okay, ililipat mo. Tapos ang gagawin ko niyan, kakargahan ko ng samut-saring tuwalya. Mabigat, sira. Yun. Pinagalitan tayo. Di ba? May kita nyo, pag may mga, tapos may kita mo rin yung kasiyahan ni Ma'am Lerma nung binila na siya nung pinakaunang washing machine na Samsung ni Pastor. Pambira talagang saya niya. Na konting pagpag na lang, pwede mo na nga planchahin na lang, matutuyo na eh. Di ba? So may kita nyo po na doon yung pag-aasa mo. But all those things inside the house that you're trying to desire, wives and mothers, you cannot compare wisdom to it. Yan naman ang maganda dyan. You cannot compare wisdom to it. Bakit po? Sapagkat wisdom is better than rubies. At tinan nyo nga eh. Sige, yung pinagmamalaki nating washing machine, itapat mo yung rubies dyan. Walang kwenta yung washing machine mo. Baka pag may rubies ka at maibenta mo, baka isang bahay pa mabili mo eh. Di ba? Pero yung most valuable or precious stone na pwede nating makuha, ang sabi ng Bible, wisdom is much better than that. Kalain nyo po, isipin nyo, wives and mothers that are listening right now, if you have wisdom, you have that one thing na wala kang maikukumpara. Diba? You have that one thing na, okay, salamat sa Panginoon. Bagamat ito ang kalagayan namin, but
I have this one thing that you cannot compare anything to it. Alin yun? Wisdom. Na-imagine niyo po, mga wives and mothers that are listening right now, kung ganyan ang pangyayari sa loob ng tahanan, you can do your role properly. Di ba? You can do your role na maayos at talagang without any reklamo. Diba? Talagang masaya mong gagawin na magpapasalamat ka, darating yung punto ng pagkakataon, magpapasalamat ka sa Panginoon at sasabihin mo, Panginoon, salamat at ako ang ginawa mong nanay sa pamilyang ito. Panginoon, salamat sapagkat ako ang asawa ni ganito. Diba? Bakit? It's because you understand your role. Diba? Kaya nga napakaganda po, mga kapatid, katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, to follow the manual. Bakit? Kasi kapag may manual ka, may titingnan ka eh. I know, hindi naman sa lahat ng oras superwoman kayo eh. Hindi naman sa lahat ng oras, katulad ng sinabi ni Ma'am Cynthia, na kaya mong hawakan ng walis at the same time ang pangluto. Darating ang punto ng pagkakataon, manghihina ka. That is why you are training your children also to do what you are doing inside the house. Diba? Kasi darating ang punto ng pagkakataon, ganun eh. But, kapatid, bagamat napapagod ka physically, there is one thing that can boost you spiritually. Na kahit pagod ka, hindi ka yung, sabi nga ni Pastor, magiging courtroom na kung saan ay dapat mapakinggan ang side ko. Hindi pwede na kayo lang. Maya-maya may parang Iran at Israel na may nagliliparan. Tapos may mangingialam na Amerika. Hala ka, iba't iba na yung lumilipad. Di ba? Mga ganun ba? Now, when it comes to the family, dapat wala po yung ganyang klaseng bagay. Bakit? Unang-una, yung merong isang nanay at merong isang asawang babae na nakakaintindi ng role niya, it's because she has an wisdom. She has the wisdom that comes from God. Meron siyang isang pang-unawa, meron siyang isang kaalaman na kung saan talaga naman, sasabihin ko nga, maiintindihan mo ang lahat ng mga pangyayari sa loob ng tahanan. Yan ang kagandahan when it comes to a mother and a wife having a wisdom. Ma'am Cynthia, baka meron po kayong gustong i-share through experience or anything about dito po sa ating pinag-uusapan. Oo, ito yung sinasabi na being a wife and a mother is a vocation. Ito'y commitment natin bilang isang asawang babae sa ating asawa na kung saan ibinibigay natin. Ito nga, pinag-uusapan natin yung wisdom. Nabanggit na, ilang beses na ibinibigay sa atin ng mahal na pastor ang ibig sabihin ng wisdom. Ito yung application ng knowledge, yung na-acquire nating knowledge sa pulpit. Kaya mahalaga talaga yung presensya natin na napakahalaga ha, huwag nating hayaan na yung Sunday na pagpunta natin sa bahay-sambahan. Diyan tayo nakaka-acquire ng knowledge na kung saan ito yung magbibigay sa atin ng wisdom to protect us, to protect our family. Since tayong mga mothers, tayong mga nanay ng tahanan, tayo yung may malaking factor at influensya na kung saan tayo nag-aalaga ng ating mga anak. Sabi nga ni Ma'am Blessy kanina, habang nagtatrabaho siya, may karga-karga pang anak. Kaya kanina no, nag-e-explain si Sir Maki regarding sa mga ginagawa ng isang nanay sa loob ng tahanan. Aba, nung oras na yun, naiisip ko rin si Shobe. Ito si Shobe, hindi sa pag-ano, ito'y lumaki rin na, kumbaga, spoon feed talaga yung kumbaga, paano ba sasabihin? Medyo may siyempre, senyorita, parang hindi ganun kasanay sa trabaho. Pero ngayong naging nanay siya, yung nandun na tayo sa actual na senaryo ng ating obligasyon, actual na senaryo ng ating buhay bilang isang nanay, diyan tayo lalo lalawak yung ating pangunawa hambang hindi tayo nandoon. Kaya yung mga kabataan ngayon na nasa agad na nasa batang edad mag-asawa, pag-isipan yung mainam yan sapagkat ang pagiging nanay, ito'y isang commitment. Hindi pwede na kapag ikaw ay nasa
sitwasyon na nahihirapan, iiwanan mo yung anak mo na umiiyak? Hindi pwede yan, ha? Habang naririnig mo, ako dumaan na dyan sa mga ganyan, habang naririnig mo yung iyak ng iyong anak, mas lalong nakikita at nararamdaman mo kung ano kalawak yung iyong responsibilidad. Lalo na yung asawa, aalis yan, magtatrabaho. Yung mga full-time mothers, saludo talaga ako dyan kasi nga pinagdaanan ko na rin yan at relate much dito, tiyak yung mga mothers na ang mga anak nagtatrabaho na at kapag ang mga anak mo ay napalaki ng maayos, very fulfilling. Andyan na ay masasabi mo, this is my reward. At yung reward na yan yung reward na hindi kahit bumaha, hindi mawawala. Hindi yung kumbaga yung tinga, hindi nalalagyan niya ng mga rust. Yan yung reward natin na talagang very fulfilling within our heart. Na kaya patuloy lang tayo sa paggawa ng ating mga responsibilities bilang isang ina at bilang isang asawa. Ayan, sa pagiging isang asawa, lalo na higit sa lahat, wala yang tinatawag na resignation letter na kapag ayaw mo na, lalong higit kapag gusto mong lumipat bahay. Lalo yan, mas lalo na yan. Ang mga bagay na talagang kailangan natin mag-acquire ng wisdom. At yan nga sinabi kanina ni Sir Maki na yung ibig sabihin niya dito ng wisdom na ito ay skill. Ano sinabi niya? Acquired skill from God. Kaya continuously, pagpatuloy lang natin ang pananalangin. Andoon, yun sinabi rin yung Ruby. Ang ruby, ito yung sinabi dito, nag-search ako kanina nung sabi ni Sir Maki regarding ruby, very expensive. Mas mahal pa nga siya sa diamond at it is being worn by the kings. Ito, yung may mga talagang nasa, hindi lang basta mayayaman kundi mga hari at very rare ang gem na ito, itong stone na to. At ito ay, kung ibig sabihin, kung rare, hindi basta-basta na-acquire. Biruin mo, yung yung wisdom natin bilang ina, more than doon sa rare na bagay na ito, na itong bagay na ito, kapag nanakaw, wala na. Pero itong wisdom na ito, hanggang sa ating kamatayan, dadalhin-dalhin yan, sapagkat ipapasa natin yan sa ating mga anak. Maging lalaki man yan, maging babae man yung ating mga anak, yung wisdom na ipapasa natin sa mga anak natin, napakahalaga, Sir Maki. Yan. Kaya alam niyo, totoo po yun. Maganda po yung point na sinabi ni Ma'am Cynthia kanina, yung maipapasa. Kasi sabi ko nga po, sometimes ang nasa isip ng mga nanay, yung maipasa mo yung, katulad sa pagluluto, ako naniniwala ako sa inyo nakuha ni Pauline yun at saka ni Tricia. Opo, mahilig. Kasi na-acquire ko rin yan sa nanay ko. Kasi si Lolo Pugs, taga-kaya. Kaya tumaas yung sugar. Mahilig din siya magluto. Kaso lang, yung prinsipyo niya na puro babae naman ito nasa harapan ko. Sa inyo na yan. Akin na yung pagpupukpok sa bahay. Yeah. Kaysa naman yun ang ipasa sa inyo. Okay na yung pagluluto. Kaya tumaas yung sugar ni Lolo Pugs Kasi 3 na yung nagluluto sa akin. Ay, hindi, 2. Kasi yung isang tagaluto, tagababa daw. Kakampi niya daw yung isa. Oo, kanya. Kakampi niya daw si Tricia Kaya gano'n. Alam mo, totoo po yun. Yung isang bagay na maipapasa mo sa mga anak nyo, no, bilang isang nanay at bilang isang asawang babae, yung maipapasa mo sa anak mo na, ito yung pinakamagandang ipapasa ko. Nakikita mo alin yun? Wisdom. Di ba? Hindi lang yung basta, sige, ang maipapasa mo lang yung talent na meron. Kasi ano ba yun? Kumbaga, di ba ma'am, it's a normal thing between a mother, relationship with a mother with her sons and daughters. Kahit naman anak na lalaki, pwede mong turuan ng gano'n. Ako po, tinuruan ako ni nanay uminom ng soft drinks. Yun. So, so makikita nyo po, di ba? Nandun yung pagtuturo ng isang nanay. And sabi ko nga, it is a normal situation between a mother and her children. Now, since na yan ay normal situation, yung pagpasa ng mga takdang gawain, di ba? Makikita nyo po, mga kapatid, ang isa sa mga pinakamahalagang maipasa is the one na kailangan ng anak mo. Alin yon? Wisdom. Di ba? Akalain nyo po, no, maipapasa kayo na better than anything, mga nanay.
Diba? Better than physical objects. Yan yung mga maipapasa po ninyo. Ganda po nung sinabi ni Ma'am Cynthia. Pabasa po ko nung sabi ni Ma'am Helen. Opo, sabi niya, eto, no day off and no salary, but we do it with love. Yun, O, diba? diba? Imagine, walang sweldo. Yeah. At saka walang day off. Sabi ko nga, actually yan noon, nabanggit ko kay Brother Noel eh. Kasi nagkaroon din kami nung working pa ako, working mother. Meron kaming kasama sa bahay. Yung kasama namin sa bahay, pag dumating na ako ng mga alas 6, sabi niya, o sige, hayaan mo na si ate mo ang magtuloy ng mga ginagawa mo. Ay, pero mo galing ako sa trabaho. Pagdating trabaho pa rin. Tapos kapag Sunday, talagang binibigyan namin sila ng kalayaan na gawin nila naman yung mga personal nila pero required ding pumunta sa church. Pero pag Sunday, andyan pa rin si nanay. Gigising pa rin ng maaga para naman, mas maaga pa nga eh. Kasi lulutuan mo naman yung pamilya. Alangan man papuntahin mo sa church na walang laman ng tiyan. Ay di wala ring laman ng utak niya. Kaya kailangan na wala talaga. Totoo ito si Ma'am Ellen. No day off tayong mga nanay. Kaya huwag tayong mananawa na gawin natin yung ating commitment bilang isang nanay at bilang asawang babae. Yeah. Kaya nga po, talagang kailangan mo talaga ng wisdom. Kasi no day off, no salary. Minsan mapaisip ka, ba't yung ba ginagawa ito? Pwedeng mapagod eh. Pwede diba? Normal eh. Normal. Siyempre, you are pushing, siyempre, since that you want to be the best mom ever, you're gonna push yourself to be the best mom. So, everything inside the house, you will do it. No day off, no salary, pero maganda doon, merong wisdom. Yeah. Kaya nga sabi ni Ma'am Helen dyan, no day off, no salary, but we do it with love. Yeah. Bakit? Meron kang wisdom ng Diyos eh. Na, okay, sige, ito yung trabaho ko bilang isang nanay. Ito yung dapat kong gawin bilang isang nanay. Na since na ngayon, alam mo yon, gagawin mo yan out of love. Yeah. Diba? Mahirap kasi kapag ang nanay at ang asawang babae na ay gumawa sa loob ng tahanan, gumalaw sa loob ng tahanan out of compliance. Parang lang sa sundalo yan, snappy or lousy, the same salary. Diba? Diba? Bakit po? Kasi bakit pag out of compliance na para lang, sige, gawin ko na lang to para iwas gulo. Diba? Okay, sige, okay, ako na ang tagalinis. Ako na katulong nyo dito. Hindi ka ngayon mag-iisip ng mga words that can, sabi ko nga last week, that can pluck down the house. Yeah. Diba? Hindi ka ngayon mag-iisip ng mga words na gigiba ng tahanan mo. Yeah. Bakit? Kasi nga you're gonna do it with them. Sige, Ma'am Cynthia, go ahead po. Ayun, yung kaninang ikinuwento mo, sir, kay Ma'am Lerma, na binibilan siya ni Pastor ng mga bagay na makapagpapagaan pa ng trabaho niya sa bahay. Ayan, nakikita ko, binibigyan din ng wisdom ang mga tatay ng tahanan na mabigyan yun sa ganung paraan, hindi yung sweldo, kundi konsuelo na. Yeah. Kasi, ayun dyan, ako, itong asawa ko, mabigyan ko man lang ng pagkakataon na kahit pa paano ay mabawasan yung kanyang hirap. Kaya sa mga tatay dyan, shout out! si Sister Blessy, nung last time na naging discussion natin to, andito si Pastor Hele, parang humiling din siya ng automatic washing machine sa asawa niya. Ano ma'am Blessy? Kamusta na po? Kamusta na? Ayan. Motor daw ng jeep yung ginamit. Kaya talagang ang pagiging nanay, wag po ko walang oras walang oras na ganitong oras papahinga ako. Hindi eh. Yeah. Kaya nga sabi ko nga, dalawa na lang kami ni Brother Noel sa bahay, pero bakit 2:00 nagsasampay pa ako? Kami na nga lang dalawa. Sabi ko, bakit ganoon talagang kung gagampanan lang natin yung trabaho nating masaya, hindi natin makikita yung oras. Yeah. Para lumalampas lang, tapos pag nakita mong pag yung mga labada mo, maputi, yung damit mo na mabango. Pag nakakita ka ng sampay, parang ang fulfilling, no? Eksakto, sir. Eksakto yan. Tapos yung ang bango ng pagdadaan na asawa mo, mabango pa rin kasi maganda yung pagkakalaba mo kaysa yung binasta-basta mo yung trabaho mo sa bahay. Aba, ay makikihalubilo yan sa iba. Ay ano na lang ang sasabihin. Ay, si Ma'am Cynthia. May putok. Si Ma'am Marinelli. Plancha machine po, hinahanap ko. Meron ba nun? Sige nga, partner, hanap ka niyan. Baka hinahanap ni Ma'am yung steamer. Hindi, ipaplansya mo pa rin.
Parang totoo ba yun? Parang may nakita ko dati na umikot lang sa aking, lumampas lang sa Facebook ko noon, yung washing machine na paglabas, planchado na. Alam mo, ma'am, Sana nga. alam mo, nung pumunta kami ng Amerika, nung, di ba, lagi po kami sa Amerika noon. Nung pumunta kami, lalo na nung pumunta kami dalawa kasi dati kasama namin si Mama si Ma'am Lerma dumating yung point, I think that was 2016, na dalawa na lang kami ni Tatay pumunta ng Amerika. Pagpunta namin ng Amerika, syempre, pag pumunta kami doon, nasanay kami na naglalaba, tapos paplansyahin ni Nanay. Alam niyo, ma'am, nung nandoon kami, pambira yung mga kung gaano ka-sophisticated yung yung appliances nila. Para totoo yung sinasabi mo, ma'am. Meron silang dryer doon na talagang sa sobrang init, gaganunin mo na lang yung long sleeve. Na lang. Ay, oo. Meron nga, no? Pag hinanger mo siya, pag kinuha mo siya, tapos gaganyan, itupi mo na maayos. Halimbawa, pagkatapos mo siya kulin sa dryer, ipapagpag mo, ilalagay mo sa bed, igaganon mo. Pag di mo hanger, tinitingnan ko, sabi ko, Tatay, pwede na atang suotin to. Sige, moving forward. Yung washing machine na nakatiklop naman na. Grabe, sumobra na. Over na yan. Sabi ni Ma'am Marinel, meron daw siyang steamer. Ayan. Dahil may Sir John Paquiano nga, may mga papabasa lang tayo kay Ma'am Cynthia na comment dyan. May, yan, mula Ma'am kay Ma'am Rosalinda Calara. Yan. Yan, sabi niya dito. Meron kayo dyan, Ma'am, na niya. Nawawala, sir. Yan, nawawala pag dito sa Ito na lang. Sabi niya, kahit napapagod ang mga nanay, basta maasikaso lang ang pamilya, masaya na ang mga nanay na makita na maayos ang pamilya. Oo, yung na-appreciate ng anak, yung kita ka ng pagod, kahit punas-punasan ka man lang ng pawis dyan. At si Ma'am Odessa, ito working to Lalo na po yung working ma'am. Kala mo, makapagpahinga after works. Oo, di ba? Hindi ka magpapahinga hanggat may nakikita pang trabaho sa bahay. Yan, mga nanay na OC. Talagang hindi, gusto mong umuwi galing trabaho dahil tapos na yung trabaho mo na sa labas. Pagpasok ng bahay, meron ka pa rin palang higit na mas mabigat na trabaho. Yeah. Daw meron pa po, ma'am, sinasabi si Ma'am Maria Fe Villegas. Yan. Maria Fe. Opo, totoo po yan, Ma'am Cynthia. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon na nawala. Na binigyan niya ako ng asawa, na mapagmahal at nakikita niya ang lahat ng ginagawa ko. Sa katunayan, kagabi lang po may regalo siya sa aking upuan para daw makapag-relax ako sa buong maghapon ng gawain. Pambihira upuan. Sabihin niyo, kama na. Estela, wow, sana all sis. Wala na, nagkakaba. Ayun. Yung mga asawang lalaki nawawala na yata. Puro babae ito Hindi, usapang babae naman daw sa Friday daw sila babawi. Ay, si Sir Dylan Blake. Ma'am, gaya po ngayon, ma'am. Kakapanganak mo lang kagabi. Kay ma'am. Si Ma'am Odessa nanganak na. Congratulations, ma'am. Ano ba? Lalaki, babae po. Mulang kagabi dahil alam mong may baptist lunch, andito kang, nakikinig ng salita ng Diyos. Yung ibang nanay, ma'am, nakapanganak, nagpapahinga na ngayon. Wow. Ayan. Oo nga, naku, lalo na, ma'am, baka mabinat. Totoo ba yan, Ma'am Eugene? Ay, sabi ni Ma'am Melen, yes po, may dryer na pagkatapos, tiklop na lang, di na kailangan isang ba. Totoo yan talaga. Kasi ma'am, alam mo sa Amerika kasi, since na they are working talaga, they are working persons talaga, walang ihahanger na lang. Gaganon mo lang talaga, ma'am. As in talagang dahil mainit. Oo, may mainit heater talaga. kasi. Sabi ko, matindi to Ayos din Kaya yun ang po. Baby boy daw, ma'am Cynthia, sabi ni Ma'am Odessa. Congratulations! Po. Ay, pambihira. Dalawang babae, tapos, nawala kayo sa Gumabay's lineage na dalawang babae. Congratulations, ma'am! Ayan. Amen. So, makikita nyo po, mga kapatid, through the comment section, makikita nyo. Andiyan dyan yung mga nanay, yung mga characteristics sinasabi nila. But still, yung sabi nga ni Ma'am Rosalinda Calara kanina, nandoon yung pagod
Nandoon lahat. Pero yung pag makita mo yung maayos, meron kang maayos na pamilya, sayang lang. Diba? Nakita mo meron kang maayos na pamilya, okay na sa'yo eh. Diba? Bagamat nandoon yung pasaway na anak, diba, Ma'am Malaking reward na yun, ha? Oh. Nandoon yung pasaway na anak. Huwag na may public. May kita nyo, nandoon pa rin yung kasiyahan ni Ma'am Rosalinda. Yeah. Diba? Bakit? Kasi despite of all those things, yung magampanan niya ng maayos yung tungkulin niya bilang isang nanay at asawang babae, sabi ni Ma'am Rosalinda, okay na ako doon. Isipin mo pag walang wisdom, Ma'am Singcha. Ay, nako. Ay, wala. sasabihin ko si Kawawa. Ma'am Rosalinda, may kakasuhan tong anak. Totoo, diba? talagang. Maaaring si Ma'am Rosalinda ngayon ay magmumurmur na. Pero kita mo si Ma'am Rosalinda ngayon nagpapasalamat pa. Yeah. Totoo yun. Alam niyo po, sabi ko nga po, pagdating sa loob ng tahanan, saludo ako sa mga nanay. Yung skill na meron ng mga nanay, talagang respeto dyan pagdating sa bagay na yan. Kaya nga po, kailangan nyo yan sabayan ng above priority, kailangan nyo yan masabayan ng isang skill na mag-under ng lahat ng mga bagay na yan. Alin po yun? That is the wisdom. Yan ang kagandahan kapag ang isang nanay at ang isang asawang babae binild ang kanyang wisdom binild ang kanyang house through wisdom. Yan ang mahalaga po dyan. No po? Kaya I hope, no? Bagamat na masarap pag-usapan, kaya yan ang kagandahan kapag may nasa comment section nag-i-interact yung mga nanay. Sabi ano, si Tia, puro nanay yung naglabasan ngayon. Sabi nawawala yung mga katatayan. Sabi ng mga fathers, babawi kami sa Friday. kami sa Friday. Di ba? Pag naturuan ng mga anak ng trabahong bahay, kahit may trabaho na sila, hindi mahihirapan ng magulang. Totoo po yun. Kaya Sabi talagang ng it takes wisdom sa nanay. Siya ang magtuturo sa mga anak. At yan po ang tandaan. May bahagi ko lang, sir. Ito minsan bilang nanay, syempre yung mga anak mo, makikita mo, pagod din na galing eskwelahan, o mga nag-aaral pa. Alam mo, ang sabi sa akin ni Brother Noel, di syempre, mga puti yung kanilang uniform. Hayaan mo sila ang maglaban ng mga damit nila para matuto sila. Sabi ko, marunong naman niya, pero talagang mas gusto ko ako maglaban ng mga puti. Para wala akong tiwala pa sa kanila. Marunong naman, naglalaban naman. Pero sabi ko, sayang lang yan sa sabon at saka tubig. Kaya mo, ako na lang doon sa puti. Mga nanay talaga, talagang sakripisyo ang kailangan ng nanay. Yeah, okay. Kailangang, gawin natin yung part natin. At makita naman nila. At natutuwa rin naman ako kay Tricia kasi ako talaga sa puti. Makulkul ako sa puti. Ganyan din po si Kuminsan nagkukulap pa ako. Sabi nga, pag may fellowship kami mga mothers yan, nakakapagkula ka pa? Oo, kasi nandun kami sa taas. Merong nakalawit lang na kaunting ganun sa berendilya namin. Nasa 4th floor kami Naglalagay ako doon ng plangganang maliit. Tapos yung pag may puti na, totoo talaga, yung sikat ng araw, madaling makaputi. Lalo na yung sa umaga. Iba pa rin yung hapon Kaya maaga rin gigising mga nanay para maiko natin yung ating mga damit na puti. Talagang kailangan. Yun ang nakita ko sa nanay ko noon, yung puti talaga. Ilang araw niya yan. Talagang kusot, babad, kula, hanggang mawasak-wasak na yung tela. Basta maputi. Alala ko yung si Ma'am Lerma dati kasi siyempre ako po bilang bata noon, pinanglalaro ko, tanggal lang ng long sleeve, okay na Pwede na ipanlaro yun Diba yung puti? Yung puting damit. Kaya pambira. Lahat ng puti nun talagang minsan magdamag na kababad, tapos bukas na pa iwa-washing machine. Ako pag nagbabad ako ng puti, may baking soda. Nilalagyan ko tapos sabon. Ay, madaling i-wash. Madali, Sabi ni Ma'am Helen Hermosura, great reward po yung makita mo yung love and respect ng mga anak at asawa. Alam niyo, totoo po yan. And alam niyo po, ito, last na lang, na ma-share ko lang po. Sabi nga ng ating mahal na pastor, respect is not something that you request na magkaroon. Magkaroon ka, di ba? Kundi ang respect is all about yourself. Ikaw, sabi nga ng ating mahal na pastor, yung respeto, ikaw yun. Hindi yan hinihingi. Because the more you respect yourself, the more others will respect you. Gaya po ng sinabi dito ni Ma'am Ellen.
I do believe that the respect and love na nakuha ni Ma'am Helen mula sa kanyang anak at mga asawa is something that she earned from the respect na binigay niya sa sarili niya bilang isang asawa at bilang isang nanay. So, paano pamamaraan po yan? Babalik at babalik ka lang din. If you want to respect, if you want your sons and your daughters and your husband to respect you, you respect yourself by adding that the more valuable skill na pwedeng mapasayo bilang isang nanay at bilang isang asawa. Ano po yun? Wisdom. I-acquire mo yan. Yan ay galing sa Diyos, kaya napakahalaga po yan. Kaya pag napansin nyo, sabi ko nga po, the respect and the love ay yan ay earned ni Ma'am Helen dahil binigay niya rin yan sa sarili niya. Yan po ang kagandahan sa lahat. Ano po? Kaya yan po. Sabi ni Ma'am Rosalinda, achievement kasi nating mga nanay kapag maputi ang labada. Okay? Kung doon reflection ng family yun Kapag malinis ang kasuotan, lalo na yung puti, ay syempre, andun din yung respect din ng iba. Kasi maayos yung pangangatawan. Amen, amen. Kaya yan po, no? Kaya sabi ko nga bago pa maglabasan ng usapang washing machine dyan sa masisi pa ako ng mga tatay, ako'y nagkikwento lang naman. Alam mo, ay tatapusin na natin ang programang ito, no? Masaya ang usapan kapag talagang salita ng Diyos ang nasa ibabaw ng lahat, no po? Kaya yun, sabi ko sa inyo kanina, mothers and wives, just follow the manual. And the manual will teach you everything about being a mom and being a wife. And that is the Word of God, and that is through the wisdom that we can acquire from God. Ma'am Cynthia, magpapaalam na po tayo. Opo. Marami pong salamat sa time na in-spend ninyo, maging sa mga nag-comment. Marami pong salamat at talagang naramdaman namin na kung paano nagkakaroon ng bunga ang gawaing ito. Sana'y patuloy po tayong manood at ating laging isa-send yung ating mga ganitong programa. Hindi lamang po itong Tuesday, maging yung ating TBL kapag Thursday para sa mga kabataan, ganun din po sa Friday para sa ating sa tatay ng mga tahanan. Kaya tayo bilang isang mga asawang babae, it is a lifelong commitment that comes with its own set of challenges and rewards. Kaya wag tayong manawa. Gawin natin na yung mga hirap na ating hinaharap, ating nakikita, ating ginagawa bilang mga nanay. It is a challenge at magkakaroon tayo ng rewards eventually kung talagang bibigyan natin i-apply natin yung wisdom na ating hinihiling sa Panginoon. At kagaya nga ng sinabi rin kanina ni Sir Maki, ang wisdom, ito ay pinag-aaralan at hinihingi sa Panginoon. At mayroon din tayo upang maka-acquire tayo ng respect sa ating family. Yan naman po. Amen, amen. Maraming salamat po, Ma'am Cynthia. Alam niyo po, napakaganda at sabi nga naman Rosalinda, masaya ang talakayan, no? Pero dahil sobrang saya, kailangan din po natin ito tapusin at alright, no? Pero kaya nga yan ang kagandahan. Pag nakita nyo nag-live na, share the link, tag the names of your friends and relatives, and let's enjoy the program of our church, the Baptist Lunch. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumubaybay po sa atin, Luzon, Visayas, and Mindanao, local and international viewers. Thank you very much for being here with us this afternoon, and also sa lahat po ng mga kananayan at mga asawang babae na nakinig po ngayon. Maraming salamat po sa masayang talakayan natin ngayong pong tanghali po na ito. Again, in behalf of our pastor, who is the executive producer, the director of this program, the Baptist Lunch, ako po ang inyong lingkod, Brother Maki, along with Ma'am Cynthia as co-host. Shout out kay Ma'am Marinelli. Ingat po kayo sa pagbalik. Ingat po kayo dyan sa Davao. Maraming salamat po, and we will see you on the next episode of your favorite noontime show every Tuesday, Mother's Edition. This is the Baptist Lunch. God bless you all and have a blessed day ahead. Bye. Bye-bye. See you next Tuesday.
Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya't sa puso ko damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, kita'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Nadakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailangan iahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila